ang barangay Palukso. Mayong pagkahap, kami gali isa ka grade 12 student sa Mangas National High School. Ari kami simong para sa aming subject. Interview ka lang agad sa background sa barangay, mga imong projects, particular sa barangay sa nasugod ang kap. Paano nagsugod ang ini nga barangay? Kag paano nakuha ang ilangan? Good morning sa inyo, no? Sa unang panahon during Spanish time, so wala siyang ngalan ang atong nga barangay. Ang atong mga pumuluyo nila, so naliblib ini nga lugar ang Paluksol, napunta ini siya, no? Kagmadamo sa mga kakahuyan. Ang aton nga barangay, mga swamp area na pinalabanan. Malaka ang pumuluyo, kag may subat ita. So, sundo sa historian nga si Heraclio Villa, sundo sa iya sulat na kuha ang halan sa Palukso tungkol sa isa ka vapor. Vapor ini sa Katsila nga ang ilang ginagamit kay kung wala diri karsada pa, nag-aagi sila ang transportation na ginagamit nila is vapor, no? O galyon ba na, no? So, wooden boat. Samtang nagasulod sila sa aton suba, makita gani isang aton mga pumuluyo, kay kung may pagkamanol, at may pagkahinadlukod, nagasinggit na sila, ay natlok sila. So, pahibalo sila sa upod nila na kuno, aran ng palo. Kaya tungod, nakita nila na nagalabaw ang palo sa vapor sa mga katahuyan. So, para na ma-alarma sila, nagasinggit na aran ng palo. Ang palo, aran na. So, nabatian sa mga Spaniards, siling nila sa ilang pag-intindi na ang lugar ngayon is palo. Kaya tugod, kaya hindi magkitsindi, kaya Spanish words ang ginagamit, Spanish language, hindi kaya tsindi, himo na lang nila, kagitawag nila na palo. Pero sa dalayong nilakat sa panahon na dugangan na naghimo na palok. So kay nasuok kita, nasuok ang lugar, ginutang nila ang palok. Suok, pero sa darayon nga nakatsang change ang mga pag-imo-imo nila na hibo ng palok, suol, nasuol. So damo ini bersyon, no? Pero ang may isa pa ini ka bersyon nga sa Spanish time ang yapon. Naglabay ang mga Spaniards, mga soldado sa Espanya, naglabay sa nag-ubra ng mga tao. So wala kita galingan, wala kita bibituno. Ang ginagamit nila is bayo. Balaan yung bayo. Ginapusa pala ang kumay paagi sa halo. So nakita nila, nagmangkot sila. Ay kung hindi mag-intindihan ay kailangan nga language, ang ginpakita nila na napalok. Napalok ang ilang kamot. So, ang butsulingon sa pag-intindi nila nga palok ang lugar. Ay ang pamangkot nila nga ano natin nga lugar. So ginamo na nila kamot yung magsiling nga napalok na gani ang kamot namon sa lugar. So that's why nga isa ina ka bersyon, no, na palok. Ang isa naman niya ka bersyon sa sampalok na gabi. Kaya sa panahon niya sa panahon yung isang na Katsila, madamo na din nga sampag. Sa sari-sari ng mga kahoy na isa ng sampag. Kung naglapay sila, may nagpapamuha sa sambag, dito mangkot, ng mga lugar, ang sabat niya, sambag. Tirahin pa nga ng sampalok. So, muna ang sa
nabanggit natin, medyo may kinalain yun man, tulad ng mga professionals na. Pero sa una wala nag-i-rescue ang mga tao. So, ang ilang trabaho is hard labor. Kalabanan niya ginauna sa kapunungan, ang panawag sila, nag-tabliya, nag-upra sa kapunungan. At tapos sa agriculture naman, nag-pangima. So, subong, ginagamit pa ang mga trabaho ngayon na tungkol nga ang paluksod, isa sa may malapad nga puno sa Lumanggas at may malapad man nga mga talangga. So, agriculture, aquaculture, ang trabaho ko. May gadgets kag computers, paano ang tao sa una galingaw sa ila o galing? May sports man sa una. Sa una, ang mga kabataan, ang ilang nga ginahamba, mga dumaan nga klase sampa na wala na sa school. So, mga markauna, mga tumba patis, mga sa lalaki, mga basketball man. Pero wala mga ring, wala mga, hindi maayo ang ang ginampangan. Tungod nga, wala pa uso ang mga simento. Volleyball, ano man, medyo mayanggit. Pero nadula na ang mga sinanguna nga mga hampag sa mga kabataan. Ayun na, mga hampag kakarak-karak, mga ins, mga pati nadula na tungod sa pagkuna generasyon na pinagpuna ang mga hampag sa cellphone. Kamusta ang atong lugar sa Tiempo Sanggera? Visual mo na yung World War II. So, ang World War is 1942. So, nagtawa ay 1945. Wala pa kumatawo. Pero sunod sa panugiron sa aton nga ginitana, dati ang paluksoon, isa sa ginapanabuhan sa mga pumuluyo dito sa Bagpas sa Lumanggas. Kaya tungkol nga po, makasulod ang mga tao dire, magudlay na nga sundon sa mga hapon, kaya tungkol nga masigod. Kag mapiot ang pangabuhay tungkol nga may gira, magudlay nga pangabuhay. As for a job, ano na so far ang major development sa atin natin? Sa sunod na. So, ang before nga wala pa po nakatungo bilang kapitan, way back 1989, nag-start ako 1989. So, ang problema tabi is Kansanagan. Wala infrastructure, wala barangay-hall, wala basketball court, wala single care, wala single center. So, ang nakita ninyo na subong mga infrastructure, pag sugod ka lang nato bilang kapitan ko. So, medyo naglain siya sa nagalakat na ang panahon na to. So, naging konkreta na ang ato almost siguro mga 90% sa barangay na sinintado na. Sa subungan na nga kadamo sang tao kumpara mo sang una kagano na ang pangabuyan sang tao. Sa una yan, ang natural yung may palatao. Ang kon ay kwantang growth rate, siguro nag-increase siya by ilang percent. Sa una, ang mga household na dire, ang inaistaran sa pupuluyo, yun tayo katama. So, sa subong, yung housing na kita, nagmadamo ang pupuluyo na. So, overcrowded na ang barangay natin kung panaunta, ay tungkol sa housing pa lang, daw isa naka-barangay. So, kadamo sa lain sa una. Ang mga trabaho, so, kadamo man diri sa itong barangay na palaron niya nakatapos sa pag-eskwela, ang iba nag-opisina naman. So, ang iba niya nga wala gitya sa
nalabutan niya matayog na edukasyon, balik sila sa agrikultura kag sa aquaculture. Pamulong nga obra, mabugat niya obra. So that's why nga kayo ninyo mag-eskwela ka mo. Kay kabudlay, kung ay kakurso, kay matrabaho ka. 28 hours ang imo trabaho sa idalong sa kagaw. Kung opisina ka, pwede pa aircon ka, kag manami ang pagkakuha. Paano mo kami kumpara na uliting tabo sa inyong henerasyon? Ikumpara ko ako sa akong generasyon, masyado malayo. Ang amon generasyon sa una, so nagabisa pa kami sa among binikanan. Pagkahapon sinaya, pag-abot na akong sa balay, mabisa kami sa among binikanan. So sa subong, hindi pa siguro tanan, pero sa subong na generasyon niya, wala na siya. Magagalisin siya magbuli mo o maglakat mo. Malayo ang amon ang parental guidance sa amon nga ginikanan sa ginasunod ginagawa. Pasulundon kami ng mga kabataan sa una, pag sila nga hindi na pwede, hindi kita na pwede. Sa sugo, siya pag sila nga ginikanan ninyo, nga hindi na pwede ka ito. So, lain ang so, tungkol na sa nagalakat ng konsyensya, sa natakas ng atin, kanamukon sa populasyon natin, kada nga taas ang kung sa atin wala, high-tech na ang pan. Ang cellphone, isa sa tagin na mga gadgets nga nagbatag sa medyo maguslahan naman siya kung tanay, pero kung kaysa nagkakadto sa hindi tayo na mga makita kung may mga hindi na tayo makita sa cellphone. Pero depende naman niya sa inyo. Ang isa pa, ang mga kabataan, sa una, isang mayong buhay nila, kabalo magubra. Kung may talamnan sing ila, kung galingon nila, sila mismo nagubra. Sa suko, isang bantay nagsasampuno, isang nag-arkila lang o kung ano lang siya sa talamnan, ang tataya, pero hindi mo na mapobra. Kaya nag-schooling na si Toto, nag-siintay. O hindi na sila gusto na may kuha na ilakot. Ano yung kinalain sa una na henerasyon, nagsasunod na henerasyon. Kung parte sa pamatasan. Kung parte naman sa edukasyon, di mataas. Mataas ang level sa mga kabataan sa sunod. Mga mataas ang ilan. Hindi ko para sa una ay hindi makasarang magasto ang hilingan tungkol sa kabuhay ng pagbagang. So, may difference siya. Ang una, at ang subong may generasyon. Mga kalabanan, mga bright na kabataan, high-tech na ginagamit niya mga gadgets. Ano-ano ang mga programa o proyekto na na-implementar sa inyong administrasyon? Una-una, ang parte sa isa ka leader o isa ka ginikanan niya naghandog matagaan sa mayo mabos na mga kabataan niya. So, diri sa barangay, ang una-una bukid niya na tamdan sa trabahoan bukid ang pagpasanang sa ng barangay. Tungkol sa gundang at timpo, wala na diya ito. Huwag yung labutan sa nga kuryente. Isa nga ginibugin niya operatuhin para ang mga linya ka suga. That's why nga nagagamit na kita din. Ikalawa, ang basic kwan sa mga tao is mabuligan sila through health. Ba't naman sa health?
nag-offer kami diri decision diri sa health center, may nagpa-vaccine, may nagpa-check sa ilang BP, at may gamay nga ginahatag ang barangay na bulong available na ito. Pwede man kami kahatag sa bulong na bublay na may resita na. So ginabakalan na yan ang mga bulong, yung mga simple lang ang bulong. So, ang iban pa, pati sa infrastructure, hindi natin mo ang natin ina, agreement sa akong mga kaupdanan sa council, niya elevate man ang mga buwisang sa ating mga kumuluyo na matawagay man, hinaagi sa pagtrabaho, pagpresa natin ng mga kagsaka. So, inatingwa natin niya, sa antanan niya lugar sa sityo-sityo sa kagsaka, mga sinito, para mapos ang pagdala sa mga produkto sa ating mga umuma kag hindi magbigay sa kumuluyo na ating malimang kusina. So, hindi lang kita AIX, support sa ating mga pigado, mga tao, pila isang punto sa atong barangay. Hindi ba po, i-address, may ginagawa kita. Kag servisyo sa kumuluyo, kung ano ang mga problema, tagda kita sa mga assistance, sa pinagi sa mga siya, mga tent, mga isa, diro, na magamit nila na mga batyan, may kasal, magamit nila na maging mga pusil na. So, mga basic trabaho sa mga hindi ko naman tulungan mo ng iba, pero kadamo man sana hindi ko na ito. Kaya nagkami katon isa na tira ang isa na magkaroon na subong dahil kung magbiyakan ka na ako na, so may mga illegal drugs na nagasunod sa aton niya barangay tungkol sa musim na crowded na kita, so that's why nga kanami isang i-business nila kung ng mga kabataan. Pero support kita sa programa sa ating gobyerno pagi sa pag-tinuwag na mo drug addiction. Namunang na-read na ako din namunang nadakpan na at least mabuhin na. Kung hindi man maurot, mabuhin mo na. So, ako na. Ang sining administrasyon para sa ating barangay. So, nadako ang mga ginaplano na mga proyekto. Hindi lang ang proyekto, kundi taway pagkalinong ng ato niya barangay. Mga problema na pwede matuligan na ito, pinaagig sa pagpatigayon sa bawa sa mga agriculture, sa mga farmers ato. So, pinahuligan na ito nila sila, paagi mo po maanghilang mga organisasyon sa diin na pangayo kita sa mga ayuda na bulig sa aton ng gobyerno, pinahagi sa cash man na ihatag sa aton ng gobyerno. Tandaan mo sa mga tinanglanon pa sa mga pumulunan sa isa ka utang na nakita ko na dapat tagaan ng atensyon ang pati sa edukasyon. Madamo ilan diri nga mga kabataan na maalam, pero kubos ang inugas no. Wala kasi kwarta ang ginikanan, kaya i-suporta. So, ang ilayin mo na ito is nagpagkita
Kaya pangayon ko pag-ibig sa ato. Congressman. Kaya sa diin patigayon, mapagligan yung skala mga kabataan. Sa mo pa na halos pinanganon pa sa tao na hululigan pa sila. Damo pa gato sa ato mga tungkol sa barangay. Hindi ko naman kumuha na yung iba niya. Yung panahon sa mga buwan na ito niya, langyan mo kung saan sila. Kung may ara kami na uli nito po nga matundan sa kahapon, ano-ano ina. Una, ang aton nga nanglan ninyo, ang uling tubo, ang respeto sa ginagawa. Ay nasiling ko lang kami na yung unang panahura mo, nagkahapon na nag-bisa kami, nanda sa pag-respeto, na magigana, nagapati kami kung ano ang itundo sa amon. So, dapat ibalik nato nila na ginigana nato amo ang sakripisyo sa ato. Gindala-dalaya kita sa ayat dyan sa siyang bagulan, gin pa kaon, gin pa titi, gin kabistiyan, gin pa eskwela. So, wala ba na sa sumunod na kabataan, hindi nila matutupan na sakripisyo sa mga ginigana nila. So, malipat na ang iban, may iban man niya maayon. Hindi man tanan. Pero ang isa nga recommendar ko nga mas marami niya ibalik nato ang pag-respeto sa ating mga ginigana kaysa iban pa ng mga tao kag pagtaha kita sa mga katigalangan. So, thank you so much sa inyo, no? Nakatayo ko din. Nagutom dito. Thank you, Kiran.